Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Narito tayo ngayon sa Port of Corimao para ihatid sa inyo mga balitang aming nakalap sa loob at labas ng Pantalan. Ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. Binisita ni Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago ang tatlong mga pantalan sa Mindoro bilang bahagi ng kanyang tuloy-tuloy na port inspection sa mga pantalan na nasa ilalim ng ahensya. Nagtungo si GM Santiago sa Roxas Port at Mansalay Port nitong ika-7 ng Hunyo para makita ang sitwasyon ng mga pantalan at matugunan ang mga kinakailangan para mas mapaayos ang serbisyo sa mga nasabing pantalan. Sa sumunod na araw, binisita naman ng General Manager ang Bulalakaw Port. Hindi alintana ni GM Santiago at mga kawani ng PPA ang maulan na panahon at nagpatuloy pa rin sa kanilang inspeksyon. Ang mga pantalan ng Roxas, Mansalay at Bulalakaw ay nasa ilalim ng Port Management Office o PMO Mindoro. Matatanda ang tuloy-tuloy ang port inspection ni GM Santiago sa mga pantalan na nasa ilalim ng PPA, kung saan huli niyang binisita ang mga pantalang nasasakupan ng PMO Bohol at PMO Batangas. Nakilahok ang mga Port Management Office o PMO sa iba't ibang bahagi ng bansa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong taon. Aktibong nakibahagi ang mga PMO sa mga aktibidad na nagbigay pugay sa mga sakripisyo ng mga bayaning lumaban para sa kalayaan ng bansa. Kabilang narito ang pagsali sa mga civic parade at wreath-laying ceremonies na pinangungunahan ng mga local government units sa kanilang mga lugar. Sa Maynila, nakilahok ang higit sa 100 mga kawani ng PPA mula sa head office sa Kalayaan 2024 na ginanap sa Luneta. Sumali rin ang mga tauhan mula sa PPA Head Office sa Parada ng Kalayaan 2024, kung saan ipinarada ang mga float na sumisimbolo sa mga unang ahensya ng gobyerno na itinatag noong bago pa lamang ang Republika ng Pilipinas. Bilang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, namahagi naman ang PMO Dumaguete ng mga flaglet sa mga motoristang dumaraan sa pantalan. Sa Dingalan Aurora naman na nasa ilalim ng Terminal Management Office Aurora, binigyan pugay rin ang mga makabagong bayani. Kasabay kasi sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ay pinarangalan din ang mga residente ng Dingalan na nakapasa sa board exams. Nakibahagi ang iba't ibang mga Port Management Office sa pagdiriwang ng World Ocean Day nitong ika-8 ng Hunyo. Ang mga PMO ay nagsagawa ng coastal cleanup drive sa kanilang mga lugar para magpakita ng pagpapahalaga sa mga karagatan. Kabilang na sa mga naglinis ng dalampasigan ang PMO Bicol, PMO Agusan, PMO Zamboanga del Norte, PMO Negros Occidental Bacolod Banago Bredco, PMO Western Leyte Biliran, PMO Panay Guimaras at PMO Lanao del Norte Iligan. Kita sa mga litratong ipinadala ng mga PMO na sako-sakong basura ang kanilang nakolekta sa kanilang paglilinis. Ang PMO Misamis Occidental Ozamis naman ay nakibahagi sa isang mangrove planting activity ng Department of Environment and Natural Resources bilang bahagi pa rin ng World Ocean Day. Ang mga uri ng mangrove na itinanim ng mga kawani ng PMO na Bakhaw at Balok-Balok sa Clarin, Misamis Occidental ay maigi umano sa pagpapalago sa biodiversity at ecology ng baybayin. Nasawi ang isang babaeng pasahero na lula ng isang barkong patungong Dapitan City dahil sa hirap sa paghinga na posible namang dulot ng sakit sa puso. Ayon sa ulat ng PMO Zamboanga del Norte, sakay ng MV Sierra Joey 8 ang 55-year-old na babae nitong ika-6 ng Hunyo nang siya ay humingi ng tulong mula sa crew dahil sa nararanasang hirap sa pagtayo. Agad na tumulong ang crew ng barko at isang medical practitioner na sakay nito na sila namang kumuha sa blood pressure at pulse rate ng babae. Pero habang naglalayag pa ang barko, nakaranas umano ng matinding hirap sa paghinga ang babae. Sinubukan pa siyang i-CPR upang mailigtas, ngunit hindi na rin ito nagtagumpay. Idineklarang patay ang ginang bandang 12:00 ng tanghali. Sa pagsusuri ni Dr. Ronito Catalunya na City Health Officer ng Dapitan City, nasawi ang babae dahil sa acute myocardial infarction na posibleng dulot naman ng coronary heart disease. Agad na rumisponde ang Port Police Division ng PMO Panay Guimaras matapos makatanggap ang mga shipping line sa isang terminal sa Iloilo City ng bomb threats. Naalarma ang Port Police ng nasabing PMO matapos makatanggap ang mga shipping line sa Iloilo Fastcraft Terminal ng bomb threats sa kanilang mga email account nitong ika-6 ng Hunyo. Bilang tugon, agad na nakipagtulungan ang Port Police sa Explosives and Ordnance Disposal Unit ng Philippine Coast Guard na nagpadala ng bomb-sniffing dogs sa lugar.
Pansamantala ring sinarado ang gate ng terminal habang ito ay sinusuyod ng mga kawani ng Coast Guard at Port Police. Ininspeksyon ng mga otoridad ang passenger terminal building, parking area, cargo and ticketing area at mga barko sa terminal. Na-clear din naman ang bomb threat sa parehong araw at agad ding pinayagan ng PCG na maglayag ang mga barkong nasa terminal. At yan ang mga balitang aming nakalap sa pagronda sa mga pantalad sa araw na ito. Manatili nakatutok sa aming social media pages, i-type lamang po ang Philippine Ports Authority sa Facebook, YouTube, X, Instagram at TikTok para manatiling updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli, mula rito sa Port of Corimao sa Ilocos Norte, ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.